Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa dalawang mga turista sa ating bansa na pinaslang habang sila ay nagbabakasyon sa Pilipinas. Tunghayan natin ang mga nangyaring krimen kina Micaela at Eric. Kamakailan lamang nagulangtang ang buong aklan nang lumabas ang balita tungkol sa isang dayuhan na ilang araw nang nawawala. Sa kasamang palad, ang dayuhan na nawawala ay natagpuan ng walang buhay. Nagulat ang nakararami dahil ang babae ay nakita sa isang sikat na tourist spot sa Pilipinas. At siya ay nakitang wala ng buhay sa Boracay. Pero sino nga ba ang babaeng biktima at bakit niya iyon sinapit? March 1, 2025, nang dumating sa isla ng Boracay ang babae na si Micaela Mikova, 23 years old. Si Micaela ay isang Slovak national pero siya ay nagbula sa Moravia, Czech Republic. Si Micaela ay may kasintahan naman na isang Egyptian. Palakaibigan, mabait, at matulungin. Ganyan nakilala si Micaela ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Matapos mag-aral ng high school, nag-enroll si Micaela sa Marsayak University at kumuha ng kursong Bachelor of Science in Special Education major in English. At taong 2024 naman nang muling nag-aral si Micaela ng Bachelor of Science in Psychology sa Portugal. Habang nag-aaral ang dalaga, siya ay nagtrabaho bilang educational assistant sa isang organisasyon na tumutulong sa mga taong may kapansanan. Bukod doon, may part-time job din si Micaela tulad ng event staff at leisure animator. Trabaho ni Micaela na ayusin ang mga itinerary ng mga turista. Masaya si Micaela sa kanyang trabaho dahil nakakapunta siya sa iba't ibang mga bansa. Hindi nagtagal, nakakakilala si Micaela ng mga tao mula sa ibang bansa kasama na nga ang Pilipinas. Nagkaroon ng mga kaibigang Pinay si Micaela. At dahil sa kabaitan ni Micaela, naging malapit siya sa mga Pinay at sila ay naging mag-best friend. Taong 2025 nang naimbitahan si Micaela ng isa niyang kaibigang Pinay na dumalo sa kanyang kasal. Masaya namang pumayag si Micaela sa imbitasyon na ito. Nakatakda dapat sumama ang boyfriend ni Micaela papunta sa Pilipinas. Subalit naiwan ng lalaki sa Slovakia dahil may problema sa papeles ang lalaki. March 8, 2025 pa ang kasal ng kaibigang Pinay ni Micaela. Pero maagang bumiyahe papunta sa Pilipinas si Micaela at nakarating nga siya sa Pilipinas ng March 1, 2025. Unang beses pa lamang ni Micaela na nakarating sa Boracay. Ayon sa ibang mga balita, may kasama pang isang Slovakian si Micaela nang dumating siya sa Pilipinas. Pero nag-check-in ang dalawa sa magkaibang hotel. Punuan kasi noon ang lahat ng hotel sa Boracay dahil sa dumaraming mga turista sa isla. Tulad ng ibang turista, excited si Micaela nang nakarating siya sa Boracay. Isa ang Boracay sa ipinagmamalaking tourist spot ng ating bansa. Kilala ito sa puti at pinong-pinong mga buhangin at sa matingkad at asul ding tubig. Taon-taon, mahigit 2 milyon turista nga ang bumibisita sa paraiso ng Boracay. Ine-enjoy ng dalaga ang bawat araw nang siya ay nasa Boracay. Binisita ni Micaela ang iba't ibang bahagi ng isla at sinubukan ang iba't ibang mga activity. At ng March 8 nang dumalo siya sa kasal ng kanyang best friend. Ang buong akala ng mga kaibigan ni Micaela, March 11, 2025 ang petsa ng kanyang pabalik na flight papunta sa kanilang bansa. Pero nagulat ang kanyang mga kaibigan na hindi nag-chat sa kanila si Micaela kung siya ba ay nakasakay na sa kanyang eroplano pabalik. Ilang beses nilang tinawagan at tinext ang dalaga ngunit hindi ito sumasagot. Labis na nag-alala ang mga kaibigang Pinay ni Micaela, lalo na siya ay dayuhan at hindi masyado pamilyar sa lugar. Agad na nagtungo ang mga kaibigan ni Micaela sa Malay Police Station para i-report ang pagkawala ni Micaela. Ayon sa isang kaibigan ni Micaela, March 10, 2025, bandang 1:00 ng hapon, nang huli niyang nakita at nakasama si Micaela. At sama-sama pa nga daw sila noon na kumain ng tanghalian. Pagkatapos, nagpaalam na daw si Micaela na aalis para maglipot dahil uuwi na dapat siya kinabukasan sa kanilang bansa. Pero matapos iyon ay wala na naging komunikasyon ang babae kay Micaela.
Agad namang ipinakalat ng mga pulis ang missing poster ni Micaela sa buong isla. Ang mga kaibigan ng dalaga ay agad na nag-alok ng pabuyang 50,000 pesos para sa taong makakapagturo kung nasaan ito. Sa poster, sinabi nga na nawawala ang dalaga na nakasuot ng pulang damit at green na sombrero. Agad namang kumilos ang mga pulis para hanapin ang nawawalang dayuhan. Subalit bigo ang lahat na makita kung saan nagtungo si Micaela. Sa isang post naman, sinabi na nanghihingi din ng tulong ang boyfriend ni Micaela para mahanap nga ang babae. Ayon sa lalaki, March 10 pa niya huling nakausap si Micaela. Sa tawag, nabanggit daw ni Micaela isang beses na may lumapit sa kanyang mga tao. Nag-joke daw ang mga ito at siya ay pinuri. Sunod ay nagbiro si Micaela sa kanyang boyfriend na kailangan daw niya ng bodyguard. At March 12, 2012, makalipas ang 2 araw, natanggap ng police station ang isang tip. Ayon sa tip, may natagpo ang isang labi ng babae sa liblib at abandonadong chapel. Agad namang nagpunta ang mga pulis sa nasabing chapel. Pagdating nila doon, nakumpirma nila na may labi ng isang tao ang nasa loob ng abandonadong chapel. Ang labi ay labi ng isang babae na nakasuot ng sapatos pero wala siyang suot na damit pang baba. Nakilala naman ang labi na ang nawawalang Slovak national na si Micaela. Hinala ng mga pulis, pinagsamantalahan si Micaela bago siya pinatay. Nakakalungkot ngang isipin na ang akala ni Micaela na masaya niyang bakasyon ay mauuwi pala sa pagkawala ng kanyang buhay. Nagulat ang lahat sa sinapit ng dalaga at maging ang pamilya niya ay hindi makapaniwala. Maging ang buong Boracay ay nabulabog sa nakakalungkot na balita. Hindi naman maiwasan ng mga turista na questionin ang kanilang kaligtasan sa napakagandang isla. Ang chapel kung saan natagpuan ang labi ni Micaela ay nasa loob ng isang gubat. Noon, sikat na pasyalan ang chapel na ito sa mga turista. Ngunit dahil sa luma na ang building, taong 2018 nang ito ay inabando na. Dahil dito, unti-unti nang nasira ang gusali at tinubuan na nga ng mga damo ang daan papunta sa chapel. Kaya nga kung hindi mo raw kabisado ang daan papunta sa chapel ay maaari kang maligaw. Pero kahit na ganun, naging sikat itong pasyalan para sa mga dayuhang tulad ni Micaela. Kaya kahit na masukal ang daan, may ilang pa ding pumupunta sa lumang simbahan. Teorya nga ng mga pulis na aakit si Micaela sa kwento ng lumang chapel at mismong taga Boracay ang nagdala sa dalaga sa chapel. Nawawala naman ang cellphone at wallet ng biktima nang natagpuan ang kanyang labi. Pumayag naman ang pamilya ni Micaela na i-autopsy ang labi ng biktima. Ayon sa mga usap-usapan sa ilang online forums at ito ay unverified reports, pinaniniwalaan na sinunog ng mga sospek ang maselang bahagi ng katawan ng biktima. Marahil para nga hindi makakuha ng mga ebidensya ang mga pulis dahil ang hinala nga siya ay pinagsamantalahan. Agad naman kumalat ang sinasabing huling larawan ni Micaela bago siya mawala. Sa larawan makikita ang biktima na may hawak na baso at sa lamesa naman ay may mga alak. Pero mariin namang itinanggi ng pamilya na biktima na ito ay umiinom kaya imposible umano na alak ang laman ng baso. Hindi nagtagal na pag-alaman naman na buko juice ang iniinom ni Micaela. Ito ay ayon sa ilang testigo na nakakitang inalok si Micaela ng grupo ng mga kalalakihan ng buko juice. Sa autopsy report, lumalabas na si Micaela ay pinagsamantalahan. Nagtamo din siya ng napakaraming matinding pinsala sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Hindi din maganda ang lagay ng kanyang labi kaya masasabi na matagal nang nandoon ang kanyang labi sa lumang chapel. Nagpaunlak naman ng interview ang unang taong nakadiskubri sa labi ni Micaela. Ayon sa lalaki, pumunta siya sa baybay para mag-ayos ng bangka. Pagkatapos ay dumaan siya sa shortcut sa Pearl of Pacific. Nang narating niya umano ang nakatumbang puno ng balete, tila nawala daw siya sa kanyang sarili at parang may nag-aya sa kanya na pumunta sa abandonadong chapel. Maya-maya, tila natauhan daw ang lalaki na may naamoy siyang hindi kaaya-ayang amoy. Hinanap ng lalaki ang pinagmumula ng amoy at napatras na lamang siya
nang nakita nga ang kalunos-lunos na sinapit ng labi ni Micaela. Sunod namang naghanap ang mga pulis ng CCTV na makakatulong sa investigasyon. Sinabi ng mga pulis na may hawak na silang mga video pero hindi nila pwede isapubliko ito. Nangalap din ang mga pulis ng witness na ang salaysay ay makakatulong umano sa pagkakaaresto sa unang person of interest sa krimen. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng mga pulis ang lalaking ito. Ang unang pahayag ng mga pulis, mayroon silang 4 na person of interest sa pagkamatay ng dalaga. 3 umano sa mga ito ay lokal, habang ang isa naman ay foreigner. Hindi naman pinangalanan ng mga pulis ang naarestong suspect. Dahil ayon sa kanila, gusto nilang makasigurado na susunod sila sa due process ng investigasyon. March 18, 2025, lumabas nga ang balita na 2 person of interest ang nasa kustodiya na ng mga pulis. At ang isa sa kanila ay umamin sa kanyang partisipasyon sa krimen. Sinabi pa ng mga pulis na sa background investigation nila, hinggil sa mga nasabing suspect, lahat sila ay may kaso na noon dahil sa paggamit ng iligal na gamot. Sa isang report, sinasabi naman na hindi masyadong klaro kung umamin ba ang suspect, pero may nakakita sa person of interest bago ang krimen. Ayon pa sa mga pulis, talaga daw pumupunta si Micaela sa mga lugar na walang tao. Kaya posibleng nalagay ang biktima sa panganib dahil ang lugar na kanyang pinuntahan ay hindi na pinapatrolahan ng mga pulis dahil ito ay masukal at mabundok. Ayon pa sa mga pulis, isolated case lamang ang nangyari kay Micaela at umaasa sila na hindi maapektuhan na nangyari ang turismo sa Boracay. Tumaas naman sa 100,000 pesos ang pabuya nga para sa makapagbibigay ng impormasyon sa pagkahuli ng iba pang mga suspect sa naging krimen kay Micaela. Kumalat naman sa Facebook ang isang larawan na nagsasabing ang lalaki na ito ay isa sa mga suspect. Iba't iba din ang reaksyon ng mga netizen sa nangyari sa dalaga. Ayon sa isang post, sinabi nito na 6 na tao na gumagamit ng iligal na gamot ang pumatay kay Micaela. Sinabi din na nagpost na isang araw, hihingi na lamang daw ng tulong ang Pilipinas dahil sa mga krimen na ginagawa ng mga adik. Sa isang post naman, sira na naman daw ang reputasyon ng ating bansa dahil sa nangyari kay Micaela na gawa umano ng mga gumagamit ng iligal na gamot. Sa isang post din, sinasabi na hindi na raw makausap na maayos ang nanay ng biktima nang nalaman nito ang sinapit ng kanyang anak. Galit na galit daw umano ang mga bansa sa Europa at sinasabi nga na huwag magpunta sa ating bansa sa kahit anong tourist spot sa Pilipinas. Binanggit din sa post na mayroon din daw grupo ng mga Chinese na babae na pareho ang sinapit kay Micaela. March 20, lumabas ang balita na ang isang person of interest sa pagkamatay ni Micaela ay itinuro kung sino ang mastermind ng krimen. Ayon sa salaysay ni alias Mek, itinuro niya ang kanyang mga kaibigan na alias Jello at alias JR na siyang nagdala kay Micaela sa abandonadong kapilya ng March 10. Ayon pa sa lalaki, nakita niya kung paano pinagsamantalahan at pinatay si Micaela ng kanyang mga kaibigan. Sinabi naman ng mga pulis na tumugma ang mga sinabing detalye ni Mek sa resulta ng kanilang investigasyon. Patuloy namang pinaghahanap ang 2 pang person of interest sa krimen na ito. Pero iginiit ng mga pulis na maaari pang madagdagan ang person of interest habang tumatakbo ang investigasyon. Ayon pa sa kanila, hindi pa absuelto si Mek kahit itinuro na niya ang 2 niyang mga kaibigan. Sa ngayon, nasa kustodiya ng mga pulis si Mek matapos niyang maaresto sa isang anti-drug operation ng March 14. Nakatakda namang i-cremate ang labi ni Micaela habang patuloy ang pakikipag-ugnayan ng mga pulis sa embahada ng Slovakia dito sa Pilipinas. Sa ngayon, tumatakbo pa ang investigasyon ng kaso ng pagkamatay ni Micaela. Patuloy nga ang pagsigaw ng hustisya hindi lamang mula sa pamilya ni Micaela kundi sa buong Pilipinas. Naway makamtan nga ni Micaela ang hustisya at makuha niya ang katarungang nararapat para sa kanya. Ang pangalawang lalaki na naging biktima ng krimen sa ating bansa ay isang lalaking foreigner na kinilalang si Eric Norman Hendrickson, 57 years old. Si Eric ay nagmula sa Wisconsin sa Amerika
at siya ay isang professional photographer sa mga kasal. Ang asawa ni Eric ay isang Pinay na kinilala lamang bilang Vicky na residente ng Silay City, Negros Occidental. May 2018 pa nasa Pilipinas si Eric para asikasuhin ang papeles ng kanyang inaampon na Pilipinong batang lalaki. Habang nasa Pilipinas, tumira pansamantala si Eric sa Silay City. Ang inaampong bata ni Eric ay nakilala lamang sa pangalang Jeremiah. Sa mga larawan, makikita nga ang saya sa mukha ni Eric habang kasama si Jeremiah. Subalit walang mag-aakala na agad matutuldukan ang kasiyahan ni Eric. March 15, 2018 ng gabi, nagpunta sa isang maliit na bar si Eric. Kasama pa nga noon niya sa kotse si Jeremiah. Noon pa man, nakagawian na ni Eric na bumili ng alak tuwing gabi. At bandang 10:00 nga ng gabi, nang narating ni Eric ang isang bar. Habang nasa loob ng bar, may lumapit kay Eric na dalawang mga lalaking Pinoy. Sinabi ng mga lalaking ito kay Eric na ibili sila ng alak ng dayuhan. Magalang namang tinanggihan ni Eric ang dalawang lalaki. Pero bigla na lamang umanong ininsulto ng mga lalaki si Eric gamit ang salitang Ilonggo, isang lokal na dialekto na medyo naiintindihan na ni Eric. At dahil nga sa narinig ni Eric, kinompronta ang dalawang lalaki. Matapos iyon, naglakad na palabas ng bar si Eric. Pero bigla na lamang naglabas ng baril ang isang lalaking nakaalitan ni Eric at binaril ang dayuhan. At ilang beses ngang binaril si Eric ng lalaki. Matapos noon, mabilis nang tumakas ang dalawang mga lalaki mula sa bar. Agad na sinugod si Eric sa Teresita Holandoni Provincial Hospital kasabay ng pagdating ng mga pulis sa crime scene. Mabilis na kumilos ang mga pulis para mahanap ang dalawang mga sospek. At makalipas lamang ang ilang sandali, naaresto ng mga pulis ang dalawang lalaking nakaalitan ni Eric. Ang mga lalaki ay kinilalang si Neil Brian Corseno, 18 years old, at ang tito niyang si Gilbert Apelido, 40 years old. Sina Neil at Gilbert ay dinala agad sa police station. Pero sa kasamang palad, idineklara si Eric na patay na nang nakarating ito sa ospital. Kapansin-pansin naman na lasing ang dalawang mga lalaki nang sila ay nahuli. Na-recover naman malapit sa bar ang ginamit na baril ni Gilbert na siyang ginamit niya sa pagpatay kay Eric. Inamin naman ni na Gilbert at Neil ang nangyaring krimen. Sinabi nila na sila ay lasing na lasing noon kaya nila nagawa ang krimen. Subalit kinasuhan pa din sina Gilbert at Neil ng murder at Comelec gun ban. Sila ay ikinulong habang nag-iintay ng trial. Nagulat naman ang asawa at mga kamag-anak ni Eric sa sinapit ng dayuhan. Tinawag naman ng mga pulis na senseless o walang kabuluhan ang pagkamatay ni Eric. Lalo na raw, inaantay lamang nito ang papeles ng kanyang inaampong bata. Mula noong brutal na pamamaril, ang pamilya ni Eric ay umapela na maibalik ang labi ni Eric sa Amerika at matapos nga ang proseso ng pag-aampon kay Jeremiah. Samantala, nanatili naman si Jeremiah sa pamilya ni Vicky. Napakasakit nga nang narinig ng bata ang sinapit ng kanyang dapat magiging tatay. Ayon kay Vicky, napakabait ni Eric at napakatyaga nito kay Jeremiah. Ibinahagi naman ni Vicky na kailangang sumailalim ni Jeremiah sa speech therapy. Pero dahil kay Eric, nagsilita muli ang bata. Isang GoFundMe account naman ang ginawa ng pamangkin ni Eric para sa kanyang tito. Ayon sa account, mahal na mahal nila Eric at Vicky si Jeremiah. Ngunit para madala siya sa Amerika, kailangan nila ng isa sa kanila na manatili sa Pilipinas para magawa ang proseso sa legal adoption. Sinabi din ng pamangkin ni Eric na humihingi siya ng tulong para sa kanyang tiyahin at para kay Jeremiah na nasa kalagitnaan nga ng proseso ng pag-aampon. Ang pag-uwi kay Eric ay nagkakahalaga nga ng halos 458,000 pesos papuntang Amerika. Ang pera nga na kanilang malilikom ay mapupunta sa mga gastusin sa libing, pagpapauwi sa labi ni Eric at ang buong pag-aampon kay Jeremiah at tulong para sa asawa ni Eric na ngayoy baluna. Wala namang lumabas na balita kung ano na ang naging hatol sa mga sospek na si Neil at Gilbert para sa pagpatay kay Eric. Sa batas ng ating bansa, ang taong napatunayang guilty sa kaso ng murder
ay maaring hatulan ng 20 hanggang 40 years na pagkakulong. Ang mga kwento ni Micaela at Eric ay nakakalungkot na pangyayari sa ating bansa. Sila ang mga dayuhang ninais na pasyalan ng ating bansa, ngunit naging kapalit ito ng kanilang buhay. Naway makuha nga ni Micaela at Eric ang hustisya na nararapat para sa kanila. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!